Salita sa pangalan ng Ating Jesus. Alam natin magsabi ng Amen. So dito ay pag-aaral, sinabi po ng banal na kasulatan na ano nga ba ang kalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bakit siya muling nabuhay? Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit siya muling nabuhay? Nung siya namatay sa krus ng Kalbaryo at sa loob ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. So yun po ang ating pong pag-aralan. Una po, kung bakit nabuhay ang ating Panginoon Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay ni Kristo, ito ay hinulaan na. Bago mangyari ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo at siya ay muling nabuhay, ito ay sinabi na ito pauna. Hinulaan na ito na mangyayari ang kaganapan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang sabi niya po sa awit, chapter 16 verse 10, ang sabi niya, pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay, at doon ay maagnas. So doon ang sinasabi po rito ay wala niya ba kundi ang ating Panginoon Jesus, na siya po ay na sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ay hindi siya dumanas ng pagkabulok o hindi naagnas ang kanyang katawan. Na ito ay hula doon sa Old Testament o sa Lumang Tipan na ang ating Panginoon Kristo ay mahal ng Diyos. Hindi siya daranas ng pagkabulok ang kanyang katawan at pagkaagnas. So ang Biblia po ay nagsasabi kung anong layunin kung bakit si Kristo ay muling nabuhay. Maging sa Aklat ng Gawa chapter 13 verse 34 hanggang 36 ay sinasabi ng Biblia tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal. Sa inyo ang mga banal at maasahang pagpapala. Gaya ng ipinangako ko kay David at sinabi sa inyo, sa iba pang bahagi, hindi mo hayaang dumanas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang may sagawa ni David ang kalooban ng Diyos, siya ay namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya ay dumanas ng pagkabulok. Subalit, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at hindi dumanas ng pagkabulok So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay bago mangyari ito ay hinulaan na. Na kung ano ang mangyayari sa ating Panginoon Jesus nung siya ay nagkatawang tao sa mundong ito at nanirahan katulad natin, ay mayroon ng hula patungkol sa buhay niya kung ano yung mangyayari. Pangalawa, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, maging ang ating Panginoon Kristo ay sinabi niya rin. Bago maganap ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya mismo sa kanyang mga alagad na siya ay mamamatay. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. So noon ay sinasabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 20 verse 17, nasabi niya hanggang 19, nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Doon ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga pinunong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kumutyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhay ng Diyos sa ikatlong
araw. So doon ay maging ang ating Panginoong Kristo bago mangyari ang kanyang kamatayan ay sinabi niya na mismo sa kanyang mga alagad na sila ay pupunta sa Jerusalem at siya ay hatulan ng kamatayan. Ngunit ang sabi niya, siya ay muling bubuhayin. Siya ay muling bubuhayin. Ang sabi niya sa Marcos chapter 9 verse 9 hanggang 30, sabi niya na sila ay bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagabiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Tumugon siya, dumating na nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit bakit sinasabi din sa kasulatan na ang anak ng tao hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Subalit sinabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay siya mismo ang nagsabi na siya ay mamamatay, ngunit muli siyang nabubuhay. At yung Elias na sinasabi nila na kailangan mo nang mabuhay si Elias, kailangan mo nang dumating si Elias. Ang sabi ni Jesus Christ, dumating na si Elias. Ang tinutukoy niya si Elias ay walang iba kundi si Juan Bautista. Siya ang naghanda ng kanyang mga daan para sa ating Panginoon Hesus. Siya ang naghanda. Pinaghandaan ni Elias ang pagdating ng ating Panginoon Kristo sa katauhan ni Juan Bautista na sinasabi na dumating na si Elias. At sabi niya sa Marcos chapter 14 verse 27, ang sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo'y iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sinabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo, sa gabing ito, bago tumilaw ang manok ng ikalawa o ikatlong bisis, ipagkakanulo mo ako. Ipagkakaila mo ako. So doon ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo na bago siya mamatay, maging si Apostol Pablo, ay maging si Pedro, ay nangako na hindi niya iiwan si Jesus Christ ano man ang mangyari. Pero ang sabi ni Jesus Christ, tandaan mo sa gabi nito, pangatlong bisis mo ako ipagkakanulo. Bago tumilaok ang manok sa pangatlong bisis, ay ipagkakanulo mo ako. At nangyari yun. So doon ay sinasabi lamang ni Jesus Christ kung ano kahalaga ang kanyang muling pagkabuhay. Dahil kung hindi siya muling mabubuhay, hindi po magaganap ang pangako ng Diyos sa atin na tinatawag na buhay na walang hanggan. Kailangan mangyari na siya ay muling mabuhay upang tayo'y mabubuhay din katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Pangatlo, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay katuparan ng kasulatan. Katuparan ito ng kasulatan.
na lahat na nakasulat sa banal na kasulatan ay nakasulat patungkol kay Jesus Christ, na kailangan ito'y matupad at maganap. Nasabi doon sa Lucas chapter 24, verse 44 hanggang 49, ang sabi niya, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nakasulat. Kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Tandaan ninyo, isinusugo ko kayo. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi maipagkakaloob ang kapangyarihan mula sa langit. So doon ay sinasabi ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang muling pagkabuhay, ito ay katuparan ng lahat ng kasulatan sa banal na kasulatan. Kailangan niyang mamatay at muling mabuhay para ang kapatawaran ng mga tao ng kanilang para ang pagsisisi ng mga tao ng kanilang mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya doon ay sinasabi ni Jesus Christ na ang muling pagkabuhay ay katuparan nito sa lahat ng kasulatan. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 7, sapagat ibinigay ko sa inyo itong pinakamalagang katuluan na tinanggap ko rin kay Kristo. Tinanggap ko rin si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling binuhay sa ikatlong araw. Ayon sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ang lahat ng ito ay katuparan sa lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan. Last but not the least, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, ito ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaya siya muling nabuhay para mapatawad ang kasalanan mo at kasalanan ko. Para sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay meron tayong tagapamamagitan sa Diyos. Kumbaga, tagapagtanggol na ikaw na sumasampalataya kay Kristo, nakakatiyak ka na ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Ang sabi nun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 21, ngayon kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinabi ng ilan sa inyo, hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon,
nililitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Dahil pinatutuhanan namin na muling nabuhay, muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling bubuhayin si Kristo. At kung hindi muling bubuhayin si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katotohanan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa rin ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon, si Kristo ay muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay susi para mapatawad ang ating mga kasalanan. Dahil kung hindi siya muling nabuhay, ang sabi ni Apostol Pablo, kami ay nagiging sinungaling. At ang sabi niya, kung ang pananampalataya mo kay Kristo ay para lamang dito sa mundong ito, ikaw lang ang pinakawawang tao. Dapat ang pananampalataya natin kay Kristo ay patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi lang dito sa mundong ito, na para bang hanggang dito ka na lang. Kaya sabi niya, ikaw ang pinakakawawang tao. Kung ang pananampalataya mo kay Kristo ay hanggang dito lang sa mundong ito. Dapat ang pananampalataya natin kay Kristo, si Kristo ay muling nabuhay at pinatawad ang ating mga kasalanan para kung saan siya naroon, naroon din tayo. Amen! Ang sabi ni Jesus Christ, ang aking kaharian ay hindi ang mundong ito, kundi ang aking kaharian ay naroon sa piling ng aking Amang nasa langit. Kaya ang sabi nyo sa Romans chapter 4, verse 25, siya'y ipinatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Siya'y muling binuhay para tayo ay mapawalang sala. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. At muli siyang binuhay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Para mapatawad ang ating mga kasalanan, iyan ang layunin kung bakit binuhay muli si Jesus Christ. Para ikaw at ako ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Na mamumuhay tayo sa mundong ito na walang takot sa kamatayan. Dahil alam natin, ang susi ng kamatayan ay patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang sinasabi ng Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So kailangan natin umalis sa katawang lupang ito. Sabagat ang katawang lupang ito, bahay lamang ng ating espiritu. Bahay lamang ito ng ating kaluluwa. Ito ay babalik sa lupa at ang ating espiritu ay babalik sa Diyos kasama ng ating kaluluwa pagdating ng takdang panahon. Pagdating ng takdang panahon ay ang ating kaluluwa ito ay bubuhayin muli ni Kristo. Kaya mayroon tinatawag na sikang kami. Dahil ang naroon lamang sa piling ni Kristo ay ang ating espiritu. Katulad ng sinasabi ni Stephen nung habang siya'y binabato, sabi niya, Panginoon, tanggapin mo ang ating espiritu. So, ibig sabihin, ang alis sa atin ang ating espiritu. Ngunit ang ating kaluluwa ay mananatili sa mundong ito. Siya ay matutulog at nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo.
Kaya yun ang layunin kung bakit siya ay namatay. At ang sabi niya sa aklat ng Galatians chapter 1, verse 4, inalay ni Kristo ang kanyang sarili dahil sa atin, dahil sa kalooban ng Diyos Ama, upang mahamon tayo sa kasamaan na naghahari ngayon sa salibutan. Sa salibutan nito, purihin ang Diyos magpakailanman. So doon ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo, hinamon niya tayo, inalay niya kanyang buhay, ang kanyang sarili, dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng Diyos Ama, upang mahamon tayo sa kasamaan na naghahari sa mundong ito. Kaya siya ay muling nabuhay, upang ikaw at ako ay magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya dito sinasabi ng Biblia kung ang dahilan kung bakit siya namatay, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi sa Biblia, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. At sa kalagayan na ito ay pinuntahan niya ang mga Espiritong nakabilanggo. Ito yung mga Espiritong inaantay ng Diyos sa magbalik loob sa Diyos. Inaantay ng Diyos na magsisinunod ng mga kasalanan bago dumating ang kanilang kamatayan. Pero dahil namatay sila, walang pananalig at panampalataya, ang kanilang espiritu ay nakabilanggo. At sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, pinuntahan niya ang mga espiritong itong nakabilanggo. So doon ay makikita natin na kapag namatay ang tao, haharap sa Kanya ang kanyang espiritu. Ang harap sa Diyos ang kanyang espiritu. Yun ang dahilan kung bakit nabuhay si Kristo. Para ang ating espiritu ay huwag mapunta sa apoy ng impyerno. Para ang ating espiritu ay mapunta sa piling ni Abraham. Katulad ni Lazaro. Amen? Katulad ni Lazaro. Nandun siya ngayon sa piling ni Abraham. Ngunit ang mayaman nung siya namatay, ang kanyang espiritu ay dinala sa hadis ng pagdurusa. Sabi sa Biblia, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Kapatid, sa mga oras po ito, napakinggan mo ang salita ng Diyos. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang panahon. Bunuin natin ang ating panahon sa paglilingkod sa Diyos. Huwag nating bunuin ang ating panahon sa walang kabuluhan sa mundong ito. Baka matapos ang panahon na itinagdasal ng Diyos na hindi ka nagbigay ng panahon sa Kanya. Marami nang umalis sa mundong ito sa pamamagitan ng kamatayan, sa pamamagitan ng disgrasya, na hindi sila nakarating sa langit, sila ay nandoon sa impyerno. Ang dahilan, bakit wala silang panahon sa Diyos? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa impyerno. Hindi sila naniniwala sa langit. Dahil ang paniniwala nila ay dito lamang sa mundong ito. Ang paniniwala nila kapag sila'y namatay, tapos na. Wala na silang pakiramdam. Wala na silang mararamdaman sapagkat sila'y patay na. Ang dahilan, kapatid, kung bakit may kamatayan ng tao, para tanggapin upang siya umarap sa hukuman ng Diyos. Para tanggapin niya ang gantimpala na ayon sa Kanya. Ang gantimpala ay dalawa. Gantimpala papunta sa buhay ng impyerno at gantimpala papunta sa buhay na walang hanggan. Kapatid, ang sabi sa banal na kasulatan, ang dapat mong piliin ang daan papuntang langit. Huwag mong piliin ang daan papuntang impyerno. Ang daan papuntang impyerno, yung wala kang panahon ng paglingkuran ng Diyos. Marami kang panahon sa mundong ito.
Pero pagdating sa gawain ng Diyos, wala kang panahon. Yan ang daan papuntang impyerno. Pag natapos ang buhay mo dyan, kapatid, haharap ka sa hukuman ng Diyos. Wala na kapatawaran sa kabilang buhay. Ang kapatawaran ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Gaano ka man kasama, ano man ang kalagayan mo, hindi ang titingnan ng Diyos. Ang titingnan sa iyo ng Diyos, yung pananampalataya mo kay Kristo. Dahil kay Kristo lamang ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi ka patatawarin kanino man. Ang sabi sa Biblia, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa mga oras po nito, gusto mo bang sumampalataya kay Kristo? Gusto mo bang paglingkuran si Kristo? Gusto mo bang isuko mo ang buhay kay Kristo? This is the time para ikaw ay lumapit sa Diyos. At hindi ka ipagtatabuyan ng Diyos na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi sa Biblia, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang pinipili ang Diyos. Mayaman ka man o mahirap. Pulubi ka man o naman ang kalagayan mo sa mundong ito, hindi ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung paglilingkod mo kay Kristo. Sa mga oras po nito, gusto mo ba maging anak ng Diyos? Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Mayroon lamang iisang anak ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit ang sabi sa Biblia, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay sa oras nito, bibigyan ka ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pero kung hindi ka tatanggap, ang karapatan niya ay hindi ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kapatid, sa sponsor bago tayo matapos sa ating mensahe, gusto mo bang humingi ng tawad sa Diyos? Gusto mo ba siyang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? This is the time para ikaw ay lumapit kay Kristo. Para ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Para ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Gusto ng Panginoon Nakain. Ito. na lumapit ka sa Kanya. Sumampalataya ka sa Panginoon at maniwala ka na ang gawain nito ay para sa lahat, hindi para sa isang tao. Hindi po kami naglalaro dito. Ito po ay totoo. Kaya po merong Biblia. Dahil ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong sanlibutan at itangalan niyo ang mabuting balita upang sino man sumampalataya ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kapatid, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Puri ka, Pinoon, sa oras ng tuga. Saan ka man naroon, kung gusto mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, this is the time na pwede kang sumunod sa panalangin nito. Na parang ikaw na rin ang nananalangin. Yan ay bunga na iyong pakikinig
paglingkuran ng Diyos at pagpapurihan ng Diyos at humingi ng maghingi ng pagsisisi, humingi ng tawad sa Panginoon. Isang pa natin awitin, kailan pa'y bibigay ang buhay ng lakas sa kanyang nagbigay sa'yo ng buhay at wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanya kung wala ng pagkakataon. Huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Yan ang sinasabi ng kanta. Kung hindi ngayon, kailan pa, kapatid? Hindi natin alam ang ating buhay. Isang araw lang, mayroon na sagasaan. Hindi niya gustong mamatay. Pero hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Ngayon gusto niya magpaglingkuran ng Diyos. Hindi niya na kayang paglingkuran ng Diyos. Gusto niya na magsisi ng kanyang mga kasalanan. Tapos na ang itinakda sa kanya ng Diyos. Hindi na siya maaaring makapagsisi sapagkat nakita niya na ang trono ng Diyos. Tayo po'y mananalangin, kapatid, sa kamanaroon, pwede kang sumunod sa panalangin ito. Na parang ikaw na rin ang dumudulog sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking pong nakakinggan. Na siyang bunga ng aking pananampalataya. Naniwala po ako na ako'y malayo sa iyo. Naniwala po ako na ako'y makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyo. Kaya sa mga oras kong ito, lumalapit po ako na meron kong pananampalataya at pagpakumbaba at pagsisisi ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, inihiling ko po na ako'y iyong patawarin sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip o sa salita o sa anumang bagay na aking ginagawa
na tinanggap ko ngayon si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa biyayang ito na ibinagkalog niyo po sa akin. Asahan niyo po na iingatan ko ito hanggang sa iyong pagbabalik na mayroon pananalig at pananampalataya sa iyo. Naway hindi lamang sa araw nito na sila'y makarinig ng iyong mga salita, kundi tuwing araw ng linggo ay patuloy na mapakinggan nila ang mabuting balita na nagmumula sa iyo na naging pagkain ng ating Espiritu sa mga oras nito. Samahan niyo po kami sa lalapit naming gawain sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Sa lahat namin magsabi ng Amen. Lumako na po tayo sa ating pagbibigay, magbigay ng bukal sa kalupan. Hindi napipilitan lamang, tatawagin ko ang ating brother na si Brother Jerry. Nandito ka lang? Bukod. Bakit? Ano yung inabangan mo? Hello. Sabi ng Panginoon sa Malakias 3:10, ibigay ninyong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, pag-pray natin. Okay, Lord, maraming salamat Panginoon sa araw itong God, sa gawain ko Panginoon. At maraming salamat Panginoon na itayo mo ulit po Panginoon. Panginoon na sabi na sa aming ministry, si Biling Ed, at salamat sa hapilan po Panginoon. Maraming salamat sa aming chairman po Panginoon, Lugad, sa mga kagawad. Patuloy mo kami yung suportahan. Salamat kay Pastor Alan, na patuloy sa pagsisipan po Panginoon, sa mga member po Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga gabi Panginoon. Ibalik sa kanila po Panginoon. At magamit sa kanilang pamilya. Lord, hindi ko Panginoon God na huwag nang mapabayaan, magpadala ng mga blessing, Lord God. Maraming salamat Panginoon na aming tatanggapin mo Panginoon na hindi namin po hadlangan upang po magamit sa aming simbahan. Maraming salamat Panginoon. Ito na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, announcement po. Ito para sa Panginoon. Savior of my soul, I could find in you through all my darkest moments. In you I find my grace.
yung building it po ay wala talaga tayo. Sinabi ko si chairman na meron na tayo church sa building 30. Pero sabi niya, kahit wala kayo, pwede naman tayo dito. So, pwede naman tayo dito at pwede din tayo doon sa yung dati, sa bunga doon, yung greenhouse. Pwede naman tayo sa greenhouse. So, mas maganda dito kasi doon, nakakita pa tayo doon, no? So, kaya, tingin namin dito. So, every Sunday, alas 10, ay tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng ating Panginoon. At doon naman po sa building 30, ay patuloy po tayo may gawain doon at patuloy natin ginagawa. Yung natatanggap po natin na pera sa building 8, ay pinagagawa po natin doon. Dapat din natin ipapagawa. No? At ibibigay po natin ang instrumento. Drum set. No? Sa bibigay natin. So marami pa tayong gagamitan. O yan po natin gagamitin po natin. Yan ay binubong na natin yung building 30. Napagbubong na tayo doon. At nakabili na rin tayo ng tubular. No? Kasi magkaroon tayo ng second project. So, tinutipon natin doon, yung po ang layunin ko, yan ang gagastusin na dapat natin dito sa building 8, sa pagpapatayo ng simbahan, ay gagamitin po natin sa building 30. No? Building 30 at sa mga instrumento na wala pa, kaya po natin marami pa dyan bibiliin. Yung speaker, yung drum set. So yan po yan sa mga, ito nabili na natin mic, binili ito mic, yung guitar, 4,400, no? So, yun po yung talagang sinisikat natin na mabalik ang mga instrumento na nawala po sa atin. So, yan. So, yan po, at tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. Tuwing araw ng linggo, alas 10. And then, kung gusto nyo pong ituloy natin ang napunta natin yung discipleship training, no? Okay ba sa inyo, discipleship training? Every Sunday, 6 o'clock, doon sa bahay. No? So, ibig sabihin, susunod na linggo, ay meron na tayo discipleship training. Kasi naputol to, ha? Pagkain. So, yan po, hindi pa kayo nagtataka. Kaya nakikita ko yung talaga ang nasabing tapat kayo nun eh. So yan, medyo nag-ano ako dahil di umano yung dalawa. Ito na, salamat. Buti ka dyan ka. Tapos yung Messer wala. Anong oras yung dumating? Brother Ricky. Ngayon lang. So, isa din naka-ano siya. Yun ang sinasabi ko, huwag lang itong magagalit ito. Masakit talaga ito. Dapat talaga, pagdating ng gawain, nandito po tayo para ang pastor natin, suportahan, hindi siya mag-alala. Kasi, napansin ko, totally, sa mina ko, disciple, ang 30, dugtong na lang yung anak na lang yun. So, sabi ko kay pastor, sino ba talaga doon? Kasi dati ng panahon naman, baka lang problema. Kaya masasaktan tayo niyan. Pagdating sa biyaya, isa man sa ating masasaktan. Pagdating sa pera, mabibilis. Pero pagdating sa church, bakit nawawala? So, pastor, gusto mo siyang meetingin ang mga member mo. Ito pala hindi ko na dapat sasabihin kasi member lang ko. Ikaw po namumuna. Ibig sabihin, meron tayo nagkakaroon ng problema. Pagdating ng problema, ayan, nagkakaroon, di ba? So, ibig sabihin, ang ko tumutugma. Para wala pong walang imot, ganyan, minsan tingin pastoralan. Kasi katulad niyan, may gawain dito. Sinabing alas 10, mayroon dito. Sabi ko, pastor, basta itakdabong oras, darating ako. Dumating man ako o hindi, pasalamat ko kay Lord. Pero kasi malalaman na natin pagdating, ano nangyari? Bakit wala ka doon? Sa tuwid, nahanap ko si Brother Ricky. Si Nicer, sabi niya, nandun. Pero nakausap ko gabi, kung may pupunta doon sa Cavite, sa Blay. Ito, sasabihin ko, ako namumuno, halika, may 1 million ako rito, bibigay ko sa'yo, mabilis pa.
Huwag tayong gano'n. Masakit po dito yan, masakit. Napakasakit sa pastor yan. Totoo yan, napakasakit. Mahirap, huwag natin yan. Kaya inano na ako si pastor, pagkapag meron kami betul, dadabo kay pastor, baka gagamitin si pastor, gagamit ng ministry para magkapira, hahadlangan ko po na pa yun. Huwag lang ako na yun po yun. Hadlang na. Kasi nasa tayo supreme pa ako ha. Hadlangan tayo. Aasinso ang ministry natin, kahit walang mga yan, mga bulaan na yan. Aasinso ito, naniniwala ako. Kasi bakit? Marami tayong kapatid sa ibang bansa tutulong dito. Maraming tutulong po. Bakit tayo napapag-iwanan? So, meron humahad lang nandyan. So, alam natin siya sa sarili. Maraming salamat. So, yun o. So, welcome po sa lahat ng tumutulong sa ano po natin. So, yan. Kasama na natin, tuloy-tuloy lang. Yung wala pong mga ID sa may lahat ba tayo may mga ID na sa Disciple of Jesus Christ? Lahat ba tayo meron na? Yung mga wala pa, kasi yung ID po natin sa Disciple of Jesus Christ, yun lang yung mga nabautisman. Yung mga hindi pa nabautisman, ay hindi po natin binibigyan din. So, exclusive lang yun sa mga nabautisman po yun. So, yun o. Bukas po ay meron tayong Bible study sa Barangay 105. Tuloy na po Bible study doon. Nag-usap na kami ni Chairman na magsisimula ng Bible study doon mamaya. Ay sa bukas po na alas 6 ng gabi, no, sa office po ni Chairman. At ang ating pong gawain mamaya sa Building 30, 2 o'clock po ng hapon. No, so, doon po ang ating pong gagawain mamaya sa Building 30. At dito, every Sunday, alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. Kaya tayo tumayo, tayo awit tayo sa huli sa Panginoon. Let's go! sa iyong pagpapala na ibigay niyo po sa bansa sa amin na ito, financially, materially, spiritually, Panginoon, at higit sa lahat ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan, at naging pagkain ito ng aming espiritu at habang kami nagkailangan ito sa mundo ng Diyos. Kaya dalangin namin, samahan niyo po kami at kung paano kami inilakan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, na puno-puno ng kagalakan, kapayapaan, kapagnanasa, na paglingkuran ka at purihin ka, O Diyos. Ganun din, O Diyos, uwi kami sa kanya-kanya mga tahanan, na puno-puno pa rin ng pagkakala, kagalakan at kapayapaan na pinagkakaluto sa amin at libo-libong anghel ang siyang gagabay sa amin hanggang sa kami ay makarating sa aming pangsamantalang tirahan. Maging ang gawain namin mamaya sa Building 30, Panginoon,
Dalangin namin na magdala ka po ng mga kaluluwa sa lugar ninyo, O Diyos. Hindi ka namin inuutusan, kundi ang dalangin namin ay marami kang kaluluwa ang makakilala sa iyo at makapaglingkod sa iyo sa lugar ng Berlin Party, Panginoon. At maging sa lugar din sa lugar nito, O God. Kaya purihin ka, Lord, naging ka ng sa amin na rito, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng narito, magsabi ng Amen. Okay, maraming po salamat sa inyo pong dalo. At sa ceremony na linggo, sama-sama po tayo alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. God bless you po. Maraming po salamat. Maligaya kasi Kristo! Maligaya si Kristo! Inakabuhin sila. Meron na kami siyempre. Kami si Kristo! Pero Oy, mamaya muna yung buhayan. Correct. Na kayo nagkikita, oh. Ay, yan.
Yan, malinis na yan, ha? Yung po, Ito pa yung cellphone. Yes! Cellphone, mamay manakaw to. Alis, alis. Wait ka lang. Dahan-dahan mo yan ah. Cellphone. Mamaya malaglag mo pa eh. Yan, ang dadaan ng tao eh. Sasabay rin eh. Lagay mo na muna dito. Pastor, yung cellphone mo doon, manakaw. Nanonood ka pa? Oh. May speaker ka pa doon. Yan! Manakaw cellphone mo doon. Cellphone daw. Ayun o. Nagpa mo na? Doon tayo sa labas. Sa loob. Yung mga upuan doon, yung ano doon dan. O yung mga ano doon. Mamaya na yan.